I think if naka-intact na po tayo lahat, we will start. Okay po. Okay, kindly lead us in prayer, Ma'am Naomi. Okay po. So let's bow our hearts to the presence of the Lord. So Heavenly Father, we thank you again, Father God, for allowing us, Lord, to study your holy written word. May you give us, Father God, an open mind, a teachable spirit, Father God, and the spirit of wisdom and understanding, so that we could apply your word into our daily life, Father God, that you would speak through Pastor as to teach us, Lord, your ways and your word, Father God, and help us, Father God, to grow and mature, Father God, in the knowledge of your love for us. Thank you, Lord, for who you are, the great and mighty God, the God of heaven and earth, Lord, that loves us so much, that gave his only Son for us to die in our place and to pay the ransom that we cannot pay. So enlarge our understanding, Father, of who you are and who we are in you, Father God, that you would give us the hunger and thirst for you and for you alone, Lord, that you would take away, Lord, the worthless things, but help us to focus on things that are higher, Lord, things that are of you, Father God, things that will last. And Father, each and every one of us, Lord, has our own challenges in life, Lord, but you know each and every one of us, Lord. You know what's going on. You know what's in our heart. But your promises are sure, Father God, that you will never leave us nor forsake us. So for those that needs healing, Lord, that you would give your divine healing touch, not only physically, Lord, but most of all, spiritual healing. Those that needs provision or protection or anything, Lord, that each of us needs, Lord, that you are the source of every blessing that we have, Father God. So as we study your word tonight, Lord, we ask the Holy Spirit to be with this group, Lord, to show us your ways, to show us who you are for your glory and your glory alone. We pray all this in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Once again, good night po sa mga kapatiran diyan. And I praise the Lord for once again the opportunity na makashare sa inyo. We have finished the overview of God's timeline in the believer's life. Mga ilang Sundays din natin yung pinag-aaralan. At I praise the Lord sa mga learning na inyong nakuha. Yung iba lang hindi na mai-record ito ngayon ni Catherine. Kasi we are requesting her to record kasi medyo siya man ang may alam din sa computer. I was thinking before i-share sa inyo patuloy yung Book of Revelation, pero nung nag-contemplate ako, dahil nga sa pandemic time, whole world are experiencing pandemic. Lalo na ngayon dito sa Davao, kaming taga-Tagum from northern or southern, hindi basta-basta makapasok sa Davao City kung
hindi ma-quarantine. So many of us hindi nakabisita sa Davao, yung mga loved ones namin, hindi namin mabibisita. Yung mga taga Davao din, nahirapan din pumunta dito. Dahil nga dito sa pandemic, makabiyahe ka man, kailangan mo talaga ng permit to travel, tapos mayroong mga designated time na bago ka makauwi. Now, lahat tayo nai-stress or nadi-distress kasi katulad yung mga kapatiran natin dyan, sana yung iba April pa magsiuwian. Dahil sa lockdown, hindi nila nakasama. Excited na yung mga kamag-anakan na magkita-kita to have fellowship. Katulad nung plano natin na pupunta sa Kalayan, hindi natuloy dahil sa lockdown. Excited tayo, ang taga-Kalayan din, excited din sila to receive us. Pero hindi po natuloy dahil nga rito sa pandemic. Now, itong mga pangyayaring ito, as I read through the book of Revelation, Thessalonians, walang pagkakaiba ang verse, yung lalo na yung mga new converts, sa mga sitwasyon nila, hindi nagka-differ sa sitwasyon natin. Kaya na I was compelled na dito tayo mag-study. Ang titingnan natin ngayon, an overview of the book of the First Thessalonians. An overview of the book of the letter of Paul, first letter of Paul to the Thessalonians. Gaya ng sinabi ko, ang Thessalonian believers, they are new converts. Their situation hindi nagkaiba sa atin, Thessalonica, ay nakahiwalay sa kanilang pastor due to persecutions, hindi sa pandemic. Ang malungkot dito ay ang mga church member ay mga bago pa lamang na mga na-convert, bago pa lang sila nakatanggap ng mga instructions, pangangalaga ng kanilang pastol. Na kung titingnan mo talaga ang background sa Thessalonians, mababasa natin yan sa Acts chapter 17. Now, din bigla na lang silang nawalay sa pangalaga ng kanilang pastol na itong sina Apostol Pablo, sina Silas na tinatawag as Silvanus or Silas, si Timoteo, na itong mga ito kailangan tumakas sila, umalis sila sa Thessalonica dahil sa posibleng kamatayan na kanilang hinaharap sa mga kamay ng mga taong nag-persecute sa kanila. So, nahiwalay sila. Sa pagkahiwalay nila, siguro si Apostol Pablo mayroong mga katanungan kung ano na kaya ang nangyari or kumusta na kaya ang mga believers na naiwan sa magulong sitwasyon na ito. Kasi yung pag-alis nila biglaan, it was not timely. Siguro sa mga tanong din ni Pablo sa sarili niya, kumusta na kaya ang kanilang spirituality? Okay pa kaya sila o baka naman sila ay bumalik na naman sa dating pananampalataya which is pagan practices yung iba or yung Jewish religion nila. Katulad nga ng taga-Galacia, yung unang missionary journey niya na nandoon si Apostol Pablo, siyang ng church, founder ng church. Ngayon, nung umalis siya,
pagpapaluap niya, nakita niya doon na ang mga kapatiran doon ay bumalik sa dating gawi. Kaya nga sinulatan niya ang taga-Galasya. Ito ang sinabi niya sa Galatians chapter 1 verse 6. I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you by the grace of Christ for a different gospel. Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tunatawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. So ganito ang mga nangyayari sigurong tumatakbo sa isip ni Apostol Pablo na baka bumalik sila sa kanilang dating gawi. Mga pangatlong katanungan na pumapasok siguro sa isipan ni Apostol Pablo, kumusta na kaya sila? Sila ba'y patuloy na nanindigan sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-ibig, at sa kanilang pag-asa na nasa kay Kristo? So yun ang mga iba't ibang katanungan na maaaring sumagi sa isipan ni Apostol Pablo. At na maaaring pumasok sa isipan ng mga tapat at maayos na pastol, leader, o magulang sa ating panahon ngayon na nawalay din sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito siguro ang kanilang mga tanong patungkol sa kanilang kanilang mga tahanan na hindi nila nabibisita, di nila nakita face to face. Yung iba sa kanila, katulad ngayon, on and off ang internet or sadyang mahina ang signal na sa kadahilanan hindi sila makakonekta. Katulad ninyo, nawalay sa mga iba sa inyo, gusto umuwi ng Pilipinas, kailangan pa ng tawag nitong passport, Philippine passport, ano pa ba yung mga kakailangan? Yung iba sa inyo, hindi magkasama sa isang bubong, nawalay sa mga anak, nawalay sa asawa. So naniniwala po na itong Book of Thessalonians ay malaking tulong para sa mga mananampalataya para ma-encourage during this time of pandemic. Kung titingnan natin ang mga insights na nakalagay dito, maikonekta natin ito sa ating kalagayan ngayon. Itong pag-aaral natin ay maglalabas ng mga prinsipyo na tutulong gumabay sa atin upang maihanda tayong humarap sa sitwasyon na katulad nitong mga pandemic, sitwasyon kung saan ay nahiwalay tayo sa ating mga leaders, sa ating mga kapatiran, o sa ating mga mahal sa buhay. Whether ito ay dahilan sa persecution o sa isang pandemya o isang krisis o isang matinding pangangailangan. So ngayon, ang gagawin natin ay titingnan natin ang parang kabuuhan ng 1 Thessalonians, yung overview niya. Titingnan ko ngayon o aralin natin ang background nito, yung bang kabuuang pananaw sa buong sulat, an overview of the book, the first letter of Paul to the Thessalonians sa pamagitan ng pagsagot sa mga apat na katanungan ito. Una, papanong si Pablo, Silas at
Timoteo ay na-involve dito sa iglesia sa Thessalonica. How did Paul, Silas, and Timothy get involved with the church in Thessalonica? Question number 2, anong okasyon? Bakit sinulat ni Apostolo? What was the occasion that led Paul to write this letter? Anong kadahilanan bakit sinulat ni Apostol Pablo ang 1 Thessalonian? Or what were some of Paul's purposes in writing this letter? Pang-apat, anong mensahe ang matutunan natin mula sa liham na ito, or what are the messages or message we can learn from this letter? Pag nasagot natin ang 4 na katanungan na ito, ay magkaroon tayo ng pangmalakihang pananaw patungkol dito sa pag-aaral natin sa sulat na mahanda tayo sa pagdaan natin ito sa detalye or in the future sa inyong mga studies, personal studies. At least makikita na natin ang kabuuan kung ano ang takbo ng istorya or history ng Thessalonians. So ito ngayon ang ating point number 1. Paano si Pablo, Silas at Timoteo ay na-involved dito sa iglesia sa Thessalonica? Paano sila nakabilang dito or napadpa dito sa Thessalonica? Sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 1, ito ang sinabi sa salita ng Diyos. Paul ang Silvanus, which is ito si Silas, and Timothy, to the church of the Thessalonians in the God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace to you and peace. Grace to you and peace. Ito ang sinasabi niya. Si Pablo at sina Silvano at Timoteo sa iglesia ng Thessalonica na nasa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. So ngayon ay tinatrato ng mga Bible scholars na mga kasamahang founder o nagpasimula sa iglesia dito sa Thessalonica. Ngayon, kung gusto ninyong malaman ang background nitong iglesia sa Thessalonica at kung paano itong tatlong ito ay na-involve sa kanila, kailangan nating bumalik sa aklat ng mga gawa or Book of Acts na review. Ang Book of Acts ay ang ikalawang document na sinulat ni Dr. Lucas. Compilation po ito na siya rin sumulat sa Gospel according to Luke. Si Lucas, author ng Gospel of Luke, isang doktor at siya rin ang nagsulat sa compilation sa Book of Acts. Na ito yung una ang Luke, pangalawa itong Book of Acts. Makikita natin na ipinapakita dito kung paano kumilos ang banal na espiritu sa pamagitan ng mga apostol upang palakihin at palawakin ang iglesia ng Panginoong Hesus. Simula sa Jerusalem hanggang sa buong Judea, Samaria at hanggang kung saan sa buong mundo. Yung time nila na word, maabot ang salita ng Panginoon.
Yan ang Book of Acts. Now, bago maligtas si Pablo, yung conversion niya, bago siya naging Kristiyano, si Pablo ay isang Roman citizen at isa din siyang Pariseo. Ito siya ay napakasigasig na persecutor ng mga believers ni Christ. Kaya nga, sinasabi nga rito kung ano yung qualification niya sa Philippians chapter 3. Basahin ko lang, wala sa notes ninyo. Verse 5. Sabi nga rito, tinuli sa ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia, ayon sa katuwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. So grabe ang qualification ni Apostle Paul. So, grabe siya ka persecutor na isa nagplano na naman siyang atakihin ang mga mananampalataya na papunta siya sa Damascus that time. Ito yung account sa Acts chapter 9 verses 1 to 3. Now, Saul is still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked from letters from him to the synagogue of Damascus, so that if he found any belonging to the way, both men and women, he might bring them bound to Jerusalem. But as he journeyed, he was approaching Damascus, and suddenly a light from heaven flashed around him. Nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya sa pamagitan ng napakaliwanag na ilaw. At ito ang nagdala essentially sa kaniyang kaligtasan. If we continue, ito ngayon ang sinasabi sa verse 3. And it came about that as he journeyed, he was approaching Damascus, and suddenly a light from heaven flashed around him, and he fell on the ground and heard a voice saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who art thou, Lord? Ibig sabihin, Who art thou, Jehovah? Sa Tagalog, sino ka, Panginoon? Na if we translate ito sa Greek, ito ang sinasabi, yung Jehovah, Lord o Panginoon, iisa lang ang meaning sa original na lingwahe sa Greek, Koreos, which means Christ the Savior, or Jehovah the Savior, referring kang Jesus Christ. Kaya nga sinagot siya, Who art the Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. Na yung Panginoon pala na siniserve ni Saul sa kanyang time na hindi pa siya na-convert, na masyado siyang masigasig, is the same Lord na kanyang pinipersecute. So tinawag ng Panginoong Hesus si Pablo
na magiging isa sa kanyang mga apostol at kanyang binigyan siya ng assignment na ibahagi ang Ebanghelyo sa mga Hintil, sa mga hari, sa mga Hudiyo, at sinabi din ng Panginoong Hesus sa kanya na kung gaano katinding pagdurusa ang daanan niya dahil sa kanyang pangalan. Babasahin mo ito yung chapter 9 verse 9 mula sa 1 hanggang sa katapusan. Nakita mo yung ano ni Apostle Paul. Ito ang sinasabi ngayon sa Acts chapter 9 verse 15 to 16. But the Lord said to him, yung kay Ananias, for he is a chosen instrument of mine. Again, makikita na natin ang word na chosen. Na talagang may pinili si Lord. For he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and the kings and the sons of Israel. For I will show him how much he must suffer for my name's sake. Ang calling ni Apostle Paul is to preach the gospel sa mga Hintil, sa mga hari at sa mga Hudiyo, pero may kaakibat na suffering. Na yung palang suffering natin mga kapatid, na for the sake of following Christ, it is a calling. Pero kung nagsuffer ka, nakulong ka kasi nagnakaw ka, hindi po yun calling. Consequence po yun. So, kung titignan mo ngayon, paglipas ng 14 years, 13 o 14 years, mababasa natin yan sa Galatians chapter 2 verse 1. Mali ang 1:17. Then after an interval of 14 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas taking Titus. So, pagkalipas ng 14 years noong siya'y naligtas, ang banal na Espiritu tinawag si Pablo at ang kanyang mga katrabaho na sina Barnabas para sa isang gawain na ikalat din ang Ebanghelyo, hindi lang sa kanilang lugar. Noon nasa sila sa Antioch this time, nung tinawag sila ng Diyos dito sa Syria, na part of Asia. So ang tawag sa kanya, pumunta sila sa iba pang lugar. Pumayo sila sa ibang lugar at ito ang tinatawag na una, first missionary journey. Ito ang unang paglalakbay nitong mga misionaryong ito. At ito'y mabasa natin sa Aklat ng Mga Gawa or Book of Acts chapter 13 to 14. Kung basahon mo ang buong chapter dyan, mga kapatid, makikita mo ang first missionary journey. So pag binasa ninyo yun dito, makikita ang tinatawag na first missionary journey, pero hindi ito ang ating concern. Hindi po ito second missionary journey ang concern natin. Ngayon, pagkalipas ng 3 taon, ito yung sinasabi sa Galatians chapter 1 verse 18. Tapos itong unang missionary journey, si Pablo, pinangunahan na naman niya itong tinatawag na second missionary journey. At ito ay mababasa naman natin sa Book of Acts chapter 15, umpisa sa verse 36 hanggang chapter 18, verse 32. Hindi ko nababasahin ito at overview ito at napakahaba, composed of 3 chapters.
Pero nung magsimula itong second missionary journey, mayroong hindi pagkaintindihan o banggaan na nangyayari between these two partners, si Barnabas at saka si Paul. Nagkaroon sila ng hindi pagkaintindihan. So nag-away sila. Ang pinag-awayan nila ay yung kamag-anak ni Barnabas na si John Mark, na dahil gusto isama ito ni Barnabas, pero ayaw ni Apostol Paul. Kaya nga dito sila nagkahiwalay. Yung dalawa nagkahiwalay. Okay, Acts chapter 15 verse 35. Nasa Antioch ngayon sina Paul at saka Barnabas. Now, pagdating sa verse 36, sabi ni Apostle Paul, balikan natin ang ating mga kapatiran na yung first missionary. Dalawin natin ang mga kapatid na yung bawat pinag-aralan nila, i-follow up natin nilang kumustahin, titingnan nila ang mga kalagayan. Pag verse 37, gusto nga ni Barnabas isama itong si John Mark, kanyang pamangkin. Ayaw ni Pablo kasi nga ito lamang si John Mark, humiwalay o iniwan sila noong. Kaya pagdating sa verse 39, and there arose such a sharp disagreement that they separated from one another, and Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. So umalis na. Umalis na si Barnabas. Punta na ng Cyprus. Banda baba yan. So ngayon, nag-isa na ito si Apostle Paul. Ang nangyari, si Apostle din ay pinili si Silas o Silvanus upang makasama niya rito sa tinatawag na tong second missionary journey. Itong si Silas o Silvano, yung binasa natin sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 1, siya ay isa sa mga leader sa iglesia sa Jerusalem at isa rin siyang propeta dito sa tinatawag na Jerusalem churches na inappoint ng mga apostol earlier upang palakasin ang loob ng mga iglesia at upang iparating sa kanila ang naging desisyon ng mga apostol at mga elders ng Jerusalem Council patungkol sa ilang mga church regulation. So meron silang pinag-uusapan, merong pinagdidipatihan, tulad noong issue na si Apostle Paul at Barnabas nang nasa Antioch, Syria sila, merong pumunta ng mga tao doon na mga Hudyo, na mga Jewish believers, na nagsabi na kinakailangan kayo muna ay mag-circumcise at sumunod sa utos ni Moses bago maligtas. Na ito naman ay taliwas sa mga aral kayo sa Jerusalem Council. So, noong maisangguni itong issue na ito sa Jerusalem Church, so doon sa Jerusalem Council, inappoint ng mga elders si Silas, kasama pa ng iba pang leader, para bumalik sa Antioch upang i-encourage sila at sasabihin sa kanila na mali ang sinasabi na kailangan mula nilang magpa-circumcise bago sila maligtas.
pinaklaro at sinabi, ito ang paraan. Ang kailangan upang maligtas ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang. So, only in faith in Christ. At mayroon pang ibang mga regulation na binigay sa kanila. So, yan ang trabaho ni Silas. Na isa siya sa mga leaders doon sa Jerusalem. So, ngayong ito si Silas ay pumunta at ginawa nila yung mission work hanggang makarating sila sa Listra. At dito sa Listra, mayroon silang nakikilalang isang batang lalaki na ang pangalan ay Timothy. Sabi sa Acts chapter 16 verse 1, nakarating si Pablo sa Derbe at Listra. Naroon ng ilang alagad ng pangalan ay Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudiyo na mananampalataya, ngunit Griego ang kanyang ama. Verse 2, maganda ang pagpapatutuo ng kunyo. Verse 3, nais ni Pablo na sumama sa kanyang kunin siya ay kanyang tinuli dahil sa mga Hudiyo na nasa mga lugar na iyon, sapagkat nalalaman nila ang lahat ng kanyang ama ay Griego. So ito ngayon, sinama na niya. Si Timothy, yung sinabi natin, ang nanay niya isang Hudiyo, ang tatay niya Greek o Hintil. So siguro itong si Timothy ay maaring naligtas noong unang pagbisita ni Apostol Pablo noon, the first missionary journey. So, nakasama niya si Mark. So, posible doon nakakilala si Timothy sa Panginoon at naligtas. So, pagkalipas ng maraming panahon, noong pangalawang beses na pagbisita ni Apostol Pablo, ay nag-grow na si Timothy at siya ay nakilala bilang isang tapat na disipulo ng Panginoon at saka ginagalang sa doon ng kanilang community. Maganda lahat ang kanilang testimony patungkol sa kay Timothy. Kaya naisip ni Apostol Pablo na kunin siya at para maging bagong assistant si Timoteo. So si Silas, si Pablo, at ngayon ang kanilang bagong assistant, si Timoteo. So, although itong first and second missionary journey na ito, hanggang sa Acts chapter 8, makikita din natin na tinutukan ng kanilang missionary journey ang iyong buong continent ng Asia. Nakasenter sila doon sa Asia. Kung basahin mo hanggang chapter 16 verse 8, paglampas dyan, ma-amaze ka kung anong ginawa ng Panginoon. And passing by Mysia, they came down to Troas. Na kung titingnan natin ngayon, sa mapa natin ngayon, ito yung Israel, Lebanon. Pag umakyat ka sa bandang kaliwa, pataas, upper left, Turkey, yan ang nagiging focus nila Apostol Pablo noong una. Na yung mababasa natin ito sa Acts chapter 13, 14, tapos dito sa hanggang sa 16 verse 8 na naghiwalay sila si Apostol Pablo sa Acts chapter 16. So, iba na naman ang kasama ni Apostol Paul. So, ito ngayon ang sinasabi sa Acts chapter 16, 6 and 7. And the Pastro Phygerian and Galatian region, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. So pinigilan na sila ng Espiritu Santo na mag-share ng gospel
sa Asia. And when they have come to Mysia, Bithynia, and the Spirit of Jesus, nakikita ninyo ang gawain ni Lord. The Lord opens the work and the Lord closes the work. Paggawain ng Panginoon, patuloy ang lalago. Pag ayaw na ni Lord dyan na lugar, He will stop the work. Katulad nito nila. Gusto nilang pumunta sa Phrygia and Galatian region, pinigilan sila ng Holy Spirit. Pumunta sila ng Mysia, pinilit nilang pupunta ng Bithynia. The Spirit of Jesus did not permit them. So although si Pablo gusto niyang pumasok sa iba pang mga lugar, pinigilan talaga siya ng banal na espiritu hanggang makarating dito sa Acts chapter 9. And a vision appeared to Paul in the night. A certain man of Macedonia was standing and appealing to him and saying, merong twist o malaking pagbabago dito sa Acts chapter 16 verse 9. A vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing and appealing to him and said, come here to Macedonia and help us. So, meron siyang pangitain habang hindi makapasok doon sa lugar na kanyang gustong puntahan para mag-share ng ebanghelyo. Siguro, nag-isip-isip siya, ano bang nangyayari? Nagmuni-muni siguro si Apostle Paul, noong natutulog siguro siya nung kinagbayhan or basta meron siyang nakitang pangitain. Sila yon, hindi lang siya. Na nakikita nila. Tapos ang naging epekto nito, na-realize niya, nako, ito pala ang dahilan. Kaya pinigilan. Ayaw ng Panginoong Diyos na dito kami tumutok ngayon. Ang gusto ng Panginoon ay puntahan namin yung kabilang continent. Ganito yon. Nakapokus sila sa Asia ngayon. Ang ipinakita sa kanila na vision ay tumawid sila sa kabilang continent. Ngayon ang tinatawag na Europa. Sa Europe na naman ngayon sila pupunta. Kung hindi kumilos ang banal na espiritu, ay baka nakatutok lamang sila dito sa Asia. Kung nanatili lang sila doon sa Asia, yung ebanghelyo, then later on, from Europe, America, and then pang America, napunta sa Pilipinas. Ibaka tayo, hindi nakakilala ng Panginoon ngayon. So malaking bagay itong nangyayari na ito. So okay yan na makikita natin ngayon sa Acts chapter 16 verse 10. And when he had seen the vision, immediately we sought to go into Macedonia, concluding that God has called us to preach the gospel to them. Ano yung ginawa nila nung makita nila ang vision? Sina Apostol Pablo. Yung sa verse 11 at saka 12. Itong Macedonia, ito ngayon yung Northern Greece. Again, nasa Europa yan. Hindi nakasama sa Asia Minor, yung tinatawag ngayon na Turkey. So from Turkey, naglawig sila papuntang Greece. From Asia to Europe. So yung barko nila dumaong dito sa port ng Neapolis. At mula sa Neapolis, sila ay napunta dito sa Philippi. Mayroon silang nakilala ng pangalan ay Lydia. At si Lydia ang unang convert
dito sa Philippi. Mababasa yan sa Acts chapter 13 to 40. At dito sa Philippi, mayroong nangyayari kina Apostol Paul at saka kay Silas. Gumulo ang buhay nila dito. Layas. Meron silang pinalayas na may nagkaroon ng demonyo, yung babae, sinaniba ng demonyo. So napalayas yun sa tulong ng Panginoon na yung sumanib sa isang babae na manghuhula o fortune teller. Ito yung sinasabi sa Acts chapter 16, verse 16 to 18. And it happened that as we were going to the place of prayer, a certain slave girl having a spirit of divination met us, who was bringing her master's profit by fortune telling. Following after Paul and us, she kept crying, saying, "These men are bond servants of the Most High God, who are proclaiming to you the way of salvation." And she continued doing this for many days. But Paul was greatly annoyed. Nainis na si Paul. And turned and said to the spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And it come out at the very moment. So ngayon, wala nang hanap buhay yung kanyang mga master. Kasi yun man ang pinangkakitaan ng kanilang master, yung slave girl. Yung mga nag-control sa kanya para kumita, ginagamit kasi nila para naging pagkakitaan yon. Nawala na sila ngayon ng pagkakitaan. Ito yun ang kinagalit nila kay Paul at Silas. Kaya, if you read further, papuntang 19 to 24, pinakulong sila. Pero may nangyaring milagro, nagmilagro na naman ang Panginoong Diyos at natanggal ang kanilang mga posas, nabuksan ang mga pintuan ng kulungan, nag-share sila ng gospel doon, at yung jailer naman ang naligtas. Now, nakikita na hindi madali itong sitwasyon na ito na kanilang dinaanan. Muntik na silang mamatay doon. Pero hindi pa rin nawala yung kanilang confidence dito sa panawagan ng Panginoon sa kanila. So nang pinalaya na sila ng mga Roman officials, umalis na dito sa Filipos at dito na sila napunta sa port na nasa Macedonia, na hindi sila nawalan ng loob. Excited pa rin silang pumunta sa Thessalonica, na maisip ko lang minsan, tayo, pag mayroon tayong nasisira ng gospel at nasarado yung pintuan, karamihan sa atin madi-discourage agad or wag na muna tayong mag-share. Baka mahirap dyan, pinipersecute tayo. Sila si Pablo, nako, kahit muntika na silang mamatay, the same pa rin yung burning desire nila. Ang lalakas ng loob talaga nila. So, from Philippi, tumalon sila papuntang Thessalonica. Ngayon, importante itong pagpunta nila sa Thessalonica. Ang dahilan dito, ang Thessalonica ay isa sa mga capital na pinakamalaking syudad sa Roman province of Macedonia. May malaking populasyon ang lugar na ito. Sabi ng isang komentary na dahil sa lokasyon nito, it had to have a special place in the strategy of Paul. Parang sa isip ni Paul, ito ang hub ngayon. Alam mo yung sa gulong, yung hub na sa gawa, umiikot parang nasa gitna, napaikot doon. It was the city
Yung tinatawag din na that was the bridge between East and West. So ngayon, parang tulay ito sa East, papuntang West. Ang West, bali, magkabilaan, pwede dumaan talaga. Kung bula ka sa West, pupunta ka sa East, dadaan ka sa Thessalonica. Sa time kasi nila, mayroong ang kasabihan na all road leads to Rome. Kasi nga, sa panahon nila, yung Roman Empire, napagawa ang daanan na isa lang ang daanan talaga from west pupunta ka ng east or east pupunta ka ng west. Isa lang ang dadaanan nun. Isa lang ang port, dadatingan ka, diretso-diretso ka, papunta ka na ng west. So once again, the gospel was planted there. Ito ang base na nakapunta sa Rome. At ito din ang dahilan bakit nakarating dito sa Philippines. Thus, the coming of the gospel to Thessalonica is a crucial event to Paul's missionary strategy to take the gospel to the whole world. Yung nga ang sinabi rito parang tulay na naging main highway na magkukonek sa east to west. Magkonekta sa Asia at magkonekta sa Europe. Kaya very strategic. Para bang naalala ko nung pumunta ko diyan, yung LAX Airport, parang center airport siya. Nakikita ko doon, daming pupuntahan yung mga lugar. Parang ganon. So to Paul's mind, kung may maitayong iglesia dito, nako, napakalaking tulong para paglaganap o pagkalat ng Ebanghelyo. Makalat ito sa buong mundo sa panahon na yon. So ngayon, makikita natin ang kwento patungkol dito sa pagtatanim ng iglesia dito sa Thessalonica. Dito natin makikita, tingnan ninyo, anong nangyari sa Acts chapter 17, 1-9. Makikita niyo yan. Atin lang, i-ano natin yan, parang i-group by group natin. So pagdating nila Apostol Pablo, Silas at Timoteo sa Thessalonica, kaugalian ni Apostol Pablo na pumunta sa mga sinagoga at doon sa loob ng 3 Sabat o 3 linggo, sina Paul ay nangatwiran o nag-lecture sa mga kasulatan. Kasi ang center kasi ng pag-iipon ng mga taong sinagoga at doon inaral ang kasulatan, si Apostle Paul bilang Hebrew, bilang dating Parsiyo, tanggap siya sa mga sinagoga, madali siya makapasok. So opportunity ito niya para maipaliwanag ang patungkol sa Mesiyas. At ipinangaral niya nga na ito'y si Jesus. Ito ang sinasabi sa Acts 17, 1-3. Now when they had traveled to Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica. There was a synagogue of the Jews. And according to Paul's custom, he went to them and for the Sabbath reasoned with them from the scriptures, explaining and giving evidence that the Christ had to suffer and rise again from the dead, and saying, this Jesus whom I am proclaiming to you is the Christ. Ito yung Messiah, ito yung Lord, ito yung Jehovah. Na ang ginamit ni Paul, reason with them from the scriptures. Old Testament pa, wala pa ang New Testament.
Old Testament ang available book pa. Pinapaliwanag niya sa Old Testament na yung pinoprophesied yan na Messiah dumating na in the person of Jesus Christ. So ito ang kanyang mensahe sa mga Hudiyo, sa mga Grego, na itong aking pinipreach sa inyo ay si Jesus, siya ang Kristo. Pinapakita niya ang pruweba nga from the Old Testament. Ano nangyari? Grabe ang impact sa mga tao doon, sa mga sinagoga. May nangahalo pa nga doong mga Gentile proselyte o yung mga Gentile na na-convert na sa Judaism. So ngayon, na-convert ang mga ito, umatid na ito ngayon sa pagtitipon, mga Hudiyo at Hintil, sama-salma silang nanampalataya na si Jesus ay siya, si Kristo, at ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Abraham ay kinilala na rin ng mga Hintil na Diyos nila. Ito yung sinasabi sa Acts 17 verse 4. And some of them were persuaded and joined Paul along with great multitude of God-fearing Greeks and a number of leading women. So ngayon, hindi lang Hudiyo ang nakumpinsi nila Apostol Pablo at Silas. Large number of God-fearing Greeks and a number of leading women. Dahil dito, isipin ninyo lang kung ano ang nangyayari. Maisip na natin, pumunta kayo sa isang pagtitipon diyan, nag-share kayo ng gospel, ay lahat ng umatin diyan, lumipat sa inyo. So itong mga Hudiyo na grabe ang trabaho nila na kanilang ginagawa para makumpinsi itong mga Hintil na madala nila sa kanilang Jewish religion. Biglang dumating ito si Apostol Pablo, nagsalita lang ng 3 linggo, baka lain nyo nadala na itong mga Hudiyo, pati ang mga Hintil. Yung mga leading women sa lugar na yun. Siyempre, anong effect ngayon? Sumama ang loob ng mga Jewish leader doon sa synagogue sa Thessalonica. Nagselos sila. Yung mga Jew, hindi sila masyadong concerned kung totoo ba yung mensahe ni Paul o nadadala ba nila si Apostol Pablo sa katotohanan. Hindi na tinitingnan na yung pinipreach ba ni Paul, totoo ba yun? Yung pagkadala ni Paul sa mga member ng synagogue, papunta kay Apostol Pablo, kung totoo ba yung katotohanan ba yung dinala ni Paul. Ang concern nila, paano na yung pinaghihirapan namin? Paano na yung effort na ginawa namin? Nawala na lahat ang pinagtrabahuan namin. So, nagalit sila. May halo pang inggit sa ginawa nila Apostol Pablo. Yung mga utak nila hindi katulad ni John the Baptist. Alam niyo si John the Baptist? Yung mga mismong disipulo niya ay sumunod kang Jesus Christ. Tapos nagreklamo yung ibang disciple, John, klain mo yung mga pinatutuhanan mo, yung si Jesus na pinatutuhanan mo, nagbautismo at ang lahat ay lumapit sa kanya. So yung sinasabi sa John chapter 3, 26 to 30, and they came to John and said to him, Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have borne witness, behold, he is baptizing and all are coming to him. John answered and said to him, a man can receive nothing, at least it has been given to him from heaven. You yourselves bear witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. He who has the bride is the bridegroom.
But the friend of the bridegroom, who stands and hear him, rejoice greatly because of the bridegroom's voice, and so this joy of mine has been made full. He must increase, but I must decrease. Tingnan ninyo ang attitude ni John the Baptist. Ibang-iba dito sa attitude ng mga Hudiyo na nasa sinagoga. Siya naman talaga ang katotohanan at tagapagligtas. Siya ang Kristo. Sabi ni John, ako ang tinig na sumisigaw sa ilang na lugar. I am the voice, one crying out in the wilderness. I am not the Christ. Sabi niya, hindi ako ang Kristo. Iba ang mga Hudiyo sa Thessalonica. Dapat sana ganito yung response nila. Inaaral namin kasulatan at naintindihan namin yung mensahe patungkol sa Mesiyas. Siya pala ang totoo. So okay lang sa amin na sumama sila sa inyo. Kasama na rin kami. Ay ibang-iba ang pag-ugali. So, anong nangyari? Yung kanilang pagsisilos ay humantong sa persecution. Acts 17, 5-9. But the Jews becoming jealous and taking along some wicked men from the marketplace, formed a mob and set the city in an uproar, and coming upon the house of Jason, they were seeking to bring him out to the people. And we did not find him. They began dragging Jason and some brethren before the city authorities, shouting, "These men who have upset the word have come here also." And Jesus has welcomed them, and Jason has welcomed him, and they all act contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus. And they stirred up the crowd and the city authorities who heard these things, and they had received a pledge from Jason and the others. They released him. Yung sa verse 7, na nag-preach sila ng Jesus is King. Sa panahong yon, grabe ang punishment. It is a capital offense, declaring that there's another king, for there is only one king, Caesar, and no other. Na-charge sila nito ng sedition, which will lead to rebellion. Parang sinasabi nila, mayroong bagong hari. Siyempre, yung gobyerno, yung Hudiyo, galit ng galit. Hindi nila matagpuan ngayon si Paul. So si Jason ngayon ang nabuntungan. Si Jason ang kanyang mga kasamahan ay pinagpiyansa ng mga pinuno bago pinakawalan. Kasi hindi nila nakita si Apostol Pablo yung nagtuturo. So ngayon, ito si Jason, para bang tagapagkupkup kay Apostol Pablo, pinagpiyansa. Para makasiguro kami sa inyo na hindi na niyo kupkupin uli. Magpiyansa kayo para kayo makailaya. Napilitang umalis ngayon sina Apostol Pablo. So ito yung picture kung paano sina Apostol Pablo, Silvano o Timothy, paano na-involve ito sa Thessalonica. Ito'y nangyayari ng second missionary journey ni Apostle Paul. Resulta doon sa pangitain sa Macedonian vision na may nagsabi, tumawid kayo patungo rito at tulungan nyo kami. Iniwan nilang Asia, tumawid sila sa Europe. Doon nagsimula ang gawain sa Pilipos hanggang napadpad sila sa Thessalonica. Ito ang dahilan kung bakit
sila Apostol Pablo na involved sa gawain ng Thessalonica. So ngayon, itong background, ito ngayon ang kasagutan sa unang tanong, paano si Pablo, Silas at Timoteo ay na-involve dito sa iglesia ng Thessalonica? Anong mensahe of encouragement ang matutunan natin ngayon mula sa ating pinag-aralan? Itong involvement nila Apostle Paul sa Thessalonica, yung historical background ng Thessalonica, hindi lang ang Pope sa time nila o sa mga believer during that time. Kaya nga natin ito inaaral, ay relevant ito even sa ating mga mananampalataya ngayon. Kaya nga pinili ko itong epistle na ito kasi may mga sitwasyon noon na kapareho sa sitwasyon natin ngayon. Yung aral natin, mensahe natin, encouragement, ganito yun. Yung iba sa inyo, dati dito sa Pilipinas, nagtatrabaho. Napadpad sa ibang bansa, sa iba't ibang kadahilanan. Pagdating dyan, nagiging Christian o mananampalataya. Pangalawa, yung iba, believer na o manampalataya na. Napunta dyan. Pagpunta dyan, na-involved na naman sa mas malaking ministry. Pangatlo, yung iba sa atin, yung iba naman siguro, nagkaroon ng hindi pagkaintindihan dito sa Pilipinas. Kaya napadpad dyan sa US at na-involved sa DBS. So hindi coincidence na dumating kayo dyan. Ang bottom line, God calls you for a greater ministry. Dumating kayo diyan sa kadahilan ng tinawag kayo ng Panginoon upang maitaas ang kanyang pangalan, hindi lang sa Pilipinas, pati na sa ibang bansa, particular dyan sa US. Itong sinabi ni Christ sa Matthew chapter 4, verse 23. Matthew chapter 4, verse 23. And Jesus was going about in all Galilee, teaching them in their synagogues, and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every kind of disease and every kind of sickness among the people. That is verse 25. And great multitudes followed him from Galilee and Decapolis. Itong Decapolis, 10 cities ito. Decapolis and Jerusalem and Judea and from beyond Jordan. Pati yung nasa labas na ng Jerusalem, sumunod na kay Jesus Christ. Kasi nakarating yung gospel niya. Kasi yung mga taong nakarinig, nagpinto sa iba. Again, sa Matthew 28, memorize na mga verse natin ito. Ito yung Great Commission. Matthew 28, verse 19 to 20. Matthew 28, 19 to 20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of age. John chapter 6. John chapter 6, verse 27. John chapter 6, verse 27. Do not work for the food which perishes, but for the food which endures eternal life, which the Son of Man shall give to you, for on him the Father, even God,
has set His seal. Mga kapatid, dito pa lang sa unang tanong, magkaroon na sa atin ng encouragement na kaya pala tayo napunta sa ibang lugar. Tinatawag pala tayo ni Lord. Kaya nga sinasabi niya, do not work for food that perishes. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyong salita. Karinawa, Panginoon, itong pag-aaral namin sa overview sa mga sumusunod. Natutunang mensahe at ma-encourage kaming muli, Lord. Mapukaw muli yung aming burning desire, Panginoon, i-placard, ipataas yung pangalan mo. Nakikita din namin, Panginoon, na kami inyong tinawag upang mapalago po ang inyong gawain. Muli, maraming salamat. At ito'y aking dinalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahaba-haba. Mahaba-haba. Number 1 question pa tayo. Meron pa tayong natitirang 3. Pero I hope and pray na if we finish this study, it will give us magandang pananaw sa buhay patungkol sa ating katayuan bilang mga manampalataya. I'm happy sharing with you and I hope na you are learning sa ating mga pag-aaral sa salita ng Panginoon. Opo naman, Pastor. Marami po akong natututuhan. Sobrang madami po talaga. Thank you so much po. Salamatan natin si Lord. So, pagkapunta nyo pala dyan, hindi lang sabi natin coincidence. Meron pala. Katulad ni Apostle Paul, kaya nga minsan, may mga gusto tayong puntahan, ayaw ni Lord. May mga message na makukuha tayo pag bumasa tayo sa Scripture na meron pala siyang ibang nilagay, inilaan na lugar na magiging ipisit ka doon. Yeah, I think I heard, yung isang sermon ng isang pastor minsan na in the Jewish language, there is no such word as a coincidence. Yeah. It's all divine appointments. That's true. Yeah. So, kahit kung minsan the Lord says that He knows when we are born, where we're gonna be at the place where we are right now at a certain time frame. Yeah. Acts 17. Even before, so before the foundation of the world. Nakalaan, di ba pinag-usapan natin sa overview ng God's timeline? Yeah. Na before time began, mayroon ng plan si Lord sa atin. Walang plan B. Yeah. So, kung pinapanood ko nga ho kanina yung the beginning of the born of the Republic of the USA, kasi ngayon 'di ba it's before election. Yep. Si George Washington, this is the first president. He was the general for the Republic, for the cause to break free from slavery. So ang niya, the cause is to have independence. Pero through yung mga finite niya na battle, so many times that he would have been dead, but he recognizes that it's a divine appointment na nasalvar siya doon dahil the Lord protected him. It's not because he is good. And then, maraming challenges yun. Kaya
if ngayon ko lang pag from all our studies po, nakikita ko na ang buhay ng tao, even from history past, na may nakalaan talaga na tao for a certain purpose. Yeah. Tapos the Lord is the one that's making it happen. At the right timing, He would, kahit na you think that they are defeated, kasi ang dami ng sundalo na umalis dahil hindi, imagine 2 years na hindi sila binayaran, tapos wala pa silang proper attire, wala pa silang sapatos, at saka they are not really properly fed, pero magaling siyang he appeals to the heart of men. At saka, so I mean, kapapanood ko lang yung documentary na yon. Tapos ano ko, di ba yung mga sa Bible na Nakonek ko yung you are outnumbered, outgunned. Pero if the Lord is with you, it does not matter how many soldiers. Who will be against you? It's sabi nga ni Lord, it's not you, it's my fight, it's not your war, it's mine. Yeah. But so many times, kung minsan pa parang, we gonna help the Lord, or, we try our, Yun ang problema ng tao, tinutulungan niya si Lord. Inaunahan. Oo. At saka, not yours. Yeah. At saka nakikita ko rin yung the humility of hindi mo makita talaga ang katotohanan kung hindi ka mag-humble. Parang ganun ba? Yung magpakumbaba. Humility. Yun lang po. Na makita ang gaganda, no? Sabi natin, divine appointment, yung pinag-aralan natin, divine intervention, divine initiative. Yes. So, yan ang pinag-aral natin last time sa overview ng God's timeline sa believer's life. Yeah. So, work talaga ni Lord na tinuturuan lang tayo sa ngayon. Makikita natin yung work ni Apostle Paul, gusto niya pumunta, manatili sa Asia, pinigilan siya. Yeah. Mayroon palang dahilan bakit tayo hindi matuloy sa isang lugar. Mayroong ipagawa si Lord sa atin na sabi nga ng Bible, ang ginagawa ni Lord sa atin for our own best. Not only good, best. Yes. Kaya nga, tinuturuan lang tayo maging patient. Makita mo yung sina Joshua nung pumasok sila sa Jericho. Opo. If you will read the book of Joshua, wala man silang ginawa. Yung ginawa nila, inikutan man lang nila. Wala mang talagang nagka-espadahan sila o nag-anuhan sila. Yung according to mga scholars, yung wall, pagpasok nila, kusang bumagsak yung wall, nahati. Hindi nahati na vertical, nahati, diagonal. Just imagine. Yeah. That's why, with regards to that story po, I like the song. Ay hindi ko alam kung narinig niyo yung a song that was written in connection with that story. 'Di ba they walk every day one time for paikot 6 days. And then on the 7th day, they walk 7 times. Yeah. And then blow the trumpet. And then the Lord instructed them, di ba, na they are not supposed to speak. Kasi kung ang strategy, iba talaga God's ways is so different from our ways. Kasi kung yung first na ikot, wala naman nangyayari. Kung nakita nila siguro na nag-start na nag-crack na yung wall,
parang may pag-asa na sila. Wala mang crack, walang ano, tapos bigla na Wala. bumagsak. So it's really Ang you know, lesson learned doon, tinuturuan talaga ni Lord, faith and patience. yes. Wait upon the Lord. Just obey the Lord. Yes, what he tells us is really the best. Pero kung minsan sa pag-iisip ng tao, sa pag-iisip natin na limited yung understanding natin, parang imposible, parang kaya siguro ayaw niyang magsalita yung mga kasi mag-murmur sila. Paano natin makonquer yung Jericho na yan kung paikot-ikot lang tayo? Parang ganun ba? Yung negativism ng tao. So, God really works in mysterious ways. Yeah. Maraming salamat talaga sa mga learning ninyo. I'm happy for you na kasi ito din nagbibigay din sa akin ng encouragement na to further study the word para maipalaganap, may taas ang pangalan ni Lord. At pagka naririnig ko yung mga sharing ninyo, I'm happy talaga. Natutuwa ako at nagbibigay din ng more encouragement. Yun po ang ano ko sa sarili ko. Na ngayon, pag ang sitwasyon sa buhay, kasi lahat naman tayo talaga may mga challenges sa buhay, di ba? Yeah. Kung minsan nagagalit ako o kung minsan nagwo-worry ako, pero maalala ko yung pinag-aaralan ho natin. Sabi ko, no, I should not be, kasi talagang hindi ko lang nakikita kung ano talaga ang purpose ng Lord dahil dito. Pero I know na Pero ang initial pa rin kung minsan magagalit o magwo-worry. Pero maalala ko po yung mga pinag-aaralan po natin. Then it reminds me to put back my thinking in the right perspective. Kaya needed talaga natin every time we have to go back to the scriptures para well guided po tayo. Opo. Hindi tayo masway to the left, hindi tayo ma-deceive, hindi tayo masway to the left, hindi masway to the right. Yeah. Sis Ana. Alam niyo po, Pastor, dapat ngayon nagta-travel na kami papuntang Florida. Kaya sabi ko last Saturday, absent ako ngayon. Pero something happened kay Nathan sa school. Last Monday afternoon, kasi may daily survey sila, kinwarantine siya. So, tinanggal siya dahil dineclare niya sa daily survey na meron siyang sore throat. So, ang ginawa, tinanggal siya sa dorm, ikinwarantine siya sa different apartment, and that was Monday evening na. So, hindi na ako maka-travel papuntang Dallas, 3.5 hours from here. So, nung Tuesday morning, early in the morning, umalis ako, nagpunta ako ng Dallas para tingnan siya. Alam niyo ba, Pastor, ang situation ng anak ko, masyado akong, naawa. At saka nagalit din doon sa UTD kasi okay lang sa akin yung protocol nila, nag-iingat syempre, dahil may sore throat, suspicious COVID, nilagay nila kinwarantine nila, inilipat nila ng tirahan, pero sana naman malinis yung pinagtirahan. Alam niyo bang ang dumi-dumi ng apartment, yung floor, sobrang maraming kalat, hindi alikabok, kundi mga basu-basura. Tapos pag yung CR ng gigitata, talagang pakala mo, 1 taon na hindi ginamit. Tapos ang kanilang microwave, nabubulok ang pagkain. So kung may sakit yung anak ko, di mas lalo na sanang lalong magkakasakit. Pero alam ko kasi na hindi COVID yun dahil si Nathan talagang may allergic rhinitis. At saka lagi may asthma rin siya, seasonal asthma. Kaya alam kong yung sore throat niya is due to allergic rhinitis lang. And then, anong nangyari, Pastor?
pumunta ako sa dorm niya kasi may dala pa ako ibang gamit na iakyat sa kanyang kwarto. Hindi ako pinapasok. Bawal akong pumasok. Bawal akong pumasok sa building. Pero napakiusapan ko naman iakyat yung gamit sa kwarto ni Nathan. Pero alam niyo po, Pastor, siguro talagang ganito tayo mga tao, which is inihingi ko ng tawad kay Lord. Parang nag-flare up talaga ako, Pastor, kasi ang init-init nung parang umakyat lahat yung dugo ko sa aking ulo. Nagalit talaga ako. Yung nakapagsalita ako ng medyo, alam mo na po, Pastor, pag upset ka, di ba? Talagang mataas yung tono ng salita mo, ganyan. So, sabi ko nga, parang sobrang upset ko nung isang araw, Pastor, nung pagdating ko dito nung Thursday, kasi Tuesday, Wednesday, nandun kami, hintay namin yung result ng kanyang COVID test, which is negative naman. Pagka Thursday morning, iniuwi ko siya dito kasi kahit na negative siya, dapat pa rin niya i-continue yung kanyang quarantine for 14 days. Hindi pa rin siya pwede bumalik na dorm hanggat hindi na ako complete yung 14 days. Alam niyo po, Pastor, nung gabi, hindi ko may galaw ang paa ko. Tsaka yung katawan ko parang bigat-bigat na talagang yung parang totally knockdown ako, sobra. Pero nag-pray lang ako. Sabi ko kay Lord, huwag mo akong pagkakasakitin kasi 3 lang kaming mag-iina eh. Tapos yung mga anak ko, hindi pa sila ganun ka-mature. Hindi pa nila alam kung ano yung gagawin sa buhay, ganyan. Sobrang, nung gabing yun, talagang yung kumbaga taos puso na talagang na yung tiklop tuhod na panalangin ba, Pastor? Talagang humingi ako ng awa kay Lord. Kasi feeling ko talaga, alam mo po, Pastor, yung term na parang nauupos kang kandila, yung ganoon. Yeah. Yung talagang hinang-hina ka na ganoon. Very weak ka na. Pati yung paa mo hindi mo may itaas. Dahil sa siguro sobrang stress, yung ganoon. Nagpahingi na nga lang ako sa anak ko. Sabi ko, bring me water and bring me Tylenol. Kasi I need to take medicine. Nakahiga lang ako. Awa ng Diyos, Pastor, with the help of God, the next morning, I stand up. Praise God. Sobrang kaya sabi ko, God is really good. Lumapit ka lang sa Kanya, sabihin mo sa Kanya kung ano yung kailangan mo. I-surrender mo sa Kanya everything, and then God will do the rest. He is our strength. He is our strength. Yes, Yeah. yes, Kasi pag Pastor. mag-rely tayo sa strength natin, we fail. Yeah. Kaya Kasi po may hindi mga kami time tumuloy na ngayon din. Hindi kami tumuloy ng pagbabiyahe ngayon. So, at least ang list naman namin sa apartment hanggang good pa till August 31. So, ang balak ko, ano na lang, September 1st, mag-drive na lang kami sa puntang Dallas, mag-hotel na lang kami habang hinihintay namin yung September 6 na may lagay si Nathan sa dorm uli, maklear na siya at makabalik sa dorm. And then, tsaka kami ni Clarice magta-travel para ihatid ko siya sa Florida ng September 6 pagkahatid kay Nathan. Kay Lord na lang ako, Pastor, humihingi ng strength kasi parang dumating yung point ba na hinang-hina talaga ako, sobrang pagod, sobrang hindi ko alam, na-overwhelm yata ako ng stress. Dahil ang daming iniisip, ang daming i-impake, parang yung stress ng utak at saka ng katawan, nagsama-sama na. Yun. Alam ko, Annalyn, yung nakikita mo sa dorm na sa university, doon nag-graduate yung 3 kong anak. They all graduated from UTD. Opo. Nung first, di ba required na they will stay in a dorm, di ba? On first year. I don't know if that's still a requirement. Pero nung dalawa na sila, so pumunta ako sa dorm nila. Yung ba nag-share sila ng bathroom, tapos may common area. Nako, sa kusina, ang daming nagmo-mold na yung mga gamit doon. Tinignan yung mga plato, tinignan ko yung washer, yung pag ano nila, yung pag-anuhan ng mga when you do the laundry. Sabi ko, kaninong mga damit dito? Sabi ko sa kanila, oh, I think that this one is from the previous one that left already.
Tapos yung trash can, punong-puno ng basura. Tapos sabi ko, tinignan ko yung pantry nila. Ang daming mga nabuksan. Di mo alam kung edible pa yon. Sabi ko, pwede ba akong maglinis? Nilinisan ko 2 bag na ang pinatapon ko. Tapos nilinisan ko yung tapos para bang I dreaded sabi ng asawa ko kung minsan gusto mo punta tayo sa Dallas, parang I dread na makikita ko yung sitwasyon ba nila kasi pati yung safety nila kung minsan sinasabi ko sa anak ko, i-lock mo yung room mo ha. Sabi ko, kasi in and out yung mga bata, yung ibang estudyante ba doon, dahil iba-iba naman ang schedule nila. Kaya nung punta na yung pangatlo kong anak, now we have to buy a house. Yeah. Alam mo po ate, yung dorm naman na tinitirahan ni Nathan. Opo, alam mo po ate, yung dorm naman na tinitirahan ni Nathan talaga malinis. Kasi yun yung pang freshman talaga malinis. Pero yung pinaglipatan sa kanyang apartment, hindi ko matik. Sobrang nasusuka ako. Sabi ko nga, mas hindi COVID ang magiging sakit ng anak ko dito. Septicemia, bacteremia, E. coli. Yeah. Grabe ate, sobra. Kaya sabi ko nga, I'm planning to file a complaint kasi okay lang, nakatapos na si Nathan, nakaraos na doon sa quarantine na yun. What about the other kids na yung mga nanay talagang hindi makakapunta sa kanila kasi malalayo? Tapos bigla ko inisip, what about pag nasa Philippines ako? Paano tong anak ko ganito? Hindi siya marunong magreklamo ate. Sabi ko sa kanya nga, you should just have turned your back. When makita mo na madumi, sana sinabi mo, no, I will not get inside that apartment. I will not get inside that room. It's so dirty. I will get sick really. Pero hindi man lang, talagang pumasok lang siya doon. Tapos sabi niya, nilinis lang daw niya yung bed na hihiga niya. And then, that's it. Sabi ko nga, kaya alam niyo ate, pinag-impake ko agad. Sabi ko, I'm getting you out of here. Sabi ko, we need to call them. We need to call the dean or whoever is in charge. Sabi ko, I'm getting you out of here. So, nag-hotel kami for 2 nights habang hinihintay namin yung yung result ng kanyang COVID. Para safe lang. Kasi pwede naman kami umuwi na agad dito. Kaya lang inaalala ko rin, si Clarice nandito, paano kung positive nga si Nathan. So, pati si Clarice may infect. Kaya naghintay talaga kami ng result. Sobrang, yung ating part as a parent, yung role natin as a parent, kung hindi nga tayo, sabi ko nga kung talagang kung mahina talaga yung kapit natin kay Lord at parang lahat na lang siguro nagmura na ako ng talagang, alam mo yun, yung masasamang salita na siguro talaga, sa sobrang galit ba? Kasi upset ka. Kasi isipin mo po yung sa loob ng bahay mo, iniingatan mong mabuti yung mga anak mo, pagkatapos doon parang baliwala lang sa kanila, itatapon na lang na parang basurahan, quarantine. What kind of quarantine is that? That's not sanitary. Yeah. Sobrang ewan ko po ba. So nagka-double po siguro yung stress ko talaga. Tapos yung layo ng biyahe. Pero praise God at kaya nga si Satan gawin talaga ni Satan na yung i-deceive ka, yung temper mo. Na yung sa atin, if wala tayong anchorage sa scripture, hindi tayo nanunuris ng word of God, talagang tayo, we will turn to the left or turn to the right. Yeah. So, Pastor. maraming salamat sa Panginoon na andyan yung kanyang word na parating nagre-remind sa atin. Yeah. Now, we will continue praying for you. Yung sinasabi, in-encourage ko rin kayo na yung mga prayer request nyo, i-post lang sa ating wall para we could pray for that. Meron naman tayo mga kapatiran dito na may mga nagpipray din. Pwede ko man ding ipasali sa mga prayers nila. Yung mga estudyante kong pastor, pastor. talagang alam niyo pong talagang I really need prayers kasi lalo pa dito sa mga anak ko. Si Nathan parang walang kabait-bait ba yung hindi marunong magreklamo, sister. As a pastor, take lang ng takes. Pag sinabing you go there, parang pupunta lang siya gano'n. Hindi man niya sabing madumi o dirty. I don't wanna go there. Parang
Ay, Joseph, first time kasi mawalay sa akin, Pastor. Grabe talaga. Pero yung confidence natin, meron tayong Panginoon na magpo-protect sa ating family. Yan ang pinaka-confidence natin. Na meron tayong Lord. Yun na nga lang po. Doon sabi ko nga, Lord, sa pag-alis ko papuntang Pilipinas, sa iyo ko inihahabilin ng mga anak ko at sa iyo na ako manana. Talagang sa iyo ako mangangapit na talagang sila ay magiging safe. Kasi ang hirap pala sa Katulad isang ng Apostle Paul magulang, ang nga, hirap pala nung ano, no, yung alam mong ang layo mo sobra sa anak mo na alam mo yung anak mo walang kabait-bait. Kay alam mo, Clarice, ang ano Pastor, talaga medyo dyan, okay na ako kay Clarice na it's kahit because of the paano. unconditional love we have. It's because of the unconditional love we have. Hindi lang kay si anak natin. You can ma-imagine mo si Apostle Paul. Nung umalis siya sa Thessalonica, bothered talaga siya kasi bata pa yung mga Christians na iniwan niya. Kaya nga, sinulatan niya, 2 beses pa niya sinulatan. So makikita natin yung feeling ni Paul, anxiousness, yung naisip niya, ano na kaya mangyayari sa mga ito, baka umalis na sila sa panampalataya o na ano na sila, na-disturb sila sa nagpipersecute sa kanila. So ganon din tayo mga parents, sa ating mga loved ones, inaalala natin. So relevant talaga itong study sa Book of Thessalonians sa pamumuhay, lalo na sa ngayon, mahiwalay ka, biglaan, kasi nag-aaral yung anak mo, may pandemic, hindi ka makapasok. You see, mga ganyan. So tinuturuan tayo na salamat nga ngayon, meron tayong mga mga ganitong Zoom, may mga cellphone na. Sa time nila, sulat talaga, ang tagal pa bago makaabot. Yeah. Kay Clarice naman po, Pastor, medyo okay naman na medyo matured na yung utak niya kaya hindi ako masyadong mag-aalala sa kanya. Not unless yung pinag-aalala ko lang baka magkasakit. Pero sa decision making kahit paano, at least medyo matured. Itong si Nathan ng talagang very immature. And then teenager, you know how teenagers are. May pagka-stubborn, kala nila, alam na nila yung... Sabi ko nga, yung stress ko talaga, Pastor, sabi ko na po, Lord, One way din niya na mag-grow siya, mag-learn siya to grow by himself. Yung nga, kailangan lang talaga na monitor parati kasi hindi mo alam yung mga friends niya, yung magiging niya, kasama niya doon. Kailangan talaga prayer dyan. Ay, ako talaga naman po. Meron pang mga share dyan or ano? Sino ba bang nasa ibang kasama na to? Si Karina pala, kung anong Kat, anong patutuo mo, Kat? Anong mga kuan mo? Si Tracy. Si Karina. Wala na. So, we'll go into prayer. Nag-ano na po yung mga prayer request natin? Opo, nandyan na po. Okay. So, we're gonna go into prayer. Let's focus ourselves and lagay natin sarili natin sa presensya ng Panginoon. Itong prayer natin na sana makarating ito sa trono ng Panginoon at magkaroon ng kasagutan. Itong prayer request po ni Sis Karina na guidance, wisdom, protection, lalo na sa kanyang mga anak, sa kanyang mga magulang,
na magkaroon sila ng deep relationship to Christ, na si Lord ang maghimok sa kanila, si Lord ang magawa ng mga bagay-bagay na para magkaroon sila ng hungering and thirsting knowing Christ, Yes, Lord. na mapatutuo sa kanilang buhay yung sinasabi sa Philippians 1:6 na He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ. Now we are praying din sa pamilya namin, provision, strength. Continue po, i-pray din ninyo ako na i-restore ni Lord yung burning desire to share the gospel. Si Emily din, we pray na bibigyan siya ng pagkataon ni Lord na makapagtrabaho dahil din sa necessity talaga na may sinabi si Lord, man shall not live by bread alone but by every word that proceeded from the mouth of God. Necessity din ang bread na kailangan din natin, so we pray na magkaroon ng trabaho si Emily. We know na God has prepared. Bigyan din tayo ng patience, lalo na si Emily sa kanyang pag-aantay sa time na makabalik siya o makapagtrabaho muli. Lalo na kay Catherine, who is in recovery, na magkaroon ng successful yung surgery. Past recovery din ni Diana, yung sister-in-law niya. Ang whole family na i-cover ni Lord by His blood, na magkaroon ng mas intimate na relationship pa between in-laws, between husband and wives, children, magkaroon ng magandang relasyon yung pamumuhay nila, na magiging center sa kanilang buhay ay si Lord. Lalo na sa prayer request ni Sis Ana na yung may mga sakit na mga mahal namin sa buhay. We are praying for divine intervention and providence and safety. I-Clarice, lalo na kay Nathan. Lord, we pray na ito po ang mabibigay sa kanya ng wisdom, na he will grow in the knowledge and wisdom of you. Ma-apply niya sa araw-araw na pamumuhay niya, Panginoon, na lalo na itong pandemic, Panginoon, we pray na magkaroon ng manormalize po lahat, Panginoon. I know meron kang purpose nito, pero Lord, there are so many people who are suffering already, and with this suffering, they have come to know you and bow their heads to you. We pray, Lord, na manormalize po ito in your time, na magkaroon ng normal ang pandemic, Panginoon. Affected ang whole world po nito. Prayer po sa safe travel nila ni Sis Ana going back, Panginoon, sa Dallas, kung sa paaralan ng mga bata. I pray, Panginoon, na yung family din nila, Panginoon, cover with your love, Lord, and mercy. Provide po ang mga pangailangan nila sa araw-araw. Si Sister Naomi, Panginoon, and the family, we are praying, Panginoon, na teach them, Panginoon, yung wisdom and continued hunger for the Lord, na magkaroon ng spiritual growth, Lord, sa buong pamilya, lalo na kay Sis Naomi, na maipikita niya sa kanyang husband na siya po ang magiging salamin sa pamilya, na magiging spiritual leader of the household, na magkaroon ng teachable spirit and humble heart. Lord, I pray, Lord, itong si Sister Naomi, Lord, lalo na sa kanyang mga endeavor, Panginoon, sa buhay, na
mag-learn siya, Panginoon, na ikaw talaga ang center ng kaniyang buhay. Ikaw ang magiging hub po ng buhay niya patungo sa kanyang mga pamilya, kaya anak niya, Lord, sa family na siya ang magiging salamin, Panginoon. Lord, we pray na si Mami, Panginoon, sa kanyang age of 92, we pray, Panginoon, ng spiritual growth, una-una, Panginoon, na she will learn to know you more, na ikaw talaga ang totoong Panginoon. Ayon sa winawali or pinipreach ni Apostle Paul, Panginoon, na you are the King of Kings and the Lord of Lords sa kanyang buhay, na sa kanyang edad, Panginoon, bigyan po ninyo ng protection ng kanyang sarili, ang health niya, Panginoon, lalo na yung mataas niyang uric, Panginoon, at saka yung ibang test niya, Panginoon. We pray na yung mga medisina niya, Panginoon, i-bless mo, Lord, para magkaroon ng kagalingan, lalo na yung kanyang tendons, Panginoon, sa kanyang mga tuhod, Panginoon. I pray, Lord, na bigyan mo pa siya ng panahon, Panginoon, na she will enjoy her life, Panginoon, during her stay dito. Mag-enjoy siya together with you, Panginoon. Na we learn, Panginoon, mga prayers namin, Panginoon, yung God's best, family po ni Sis Joy, yung lahat ng mga kasamahan po sa Mana Biblical Study, Panginoon. We pray, Lord, na you're the Lord na mag-protect sa kanila, magbigay ng kaligayahan sa bawat puso, magkaroon ng hungering, Lord, sa mga endeavor nila, Panginoon, success po, Panginoon, sa kanilang endeavor in life. Yung mga family nila, mga anak nila, Panginoon, na wala pa sa'yo, bring them to you, Panginoon. We know, Lord, that it is your divine initiative, it is your divine guidance. Lord, ikaw po ang mag-intervene nito, Panginoon, na lahat ng iyong mga kaanakan, lalo na ang member ng Mana Bible Study, Panginoon, bring them to Christ. Sabi mo, Lord, no one can come to me except the Father draws them to me. So we are praying na bring us back, Lord, to you, Lord. Yung mga kapatiran medyo, yung kanilang burn sa love for you, Lord, na lumamig, kindle it afresh, Panginoon. Si Pastor Eric ngayon, Panginoon, is nasa PGH. We pray, Panginoon, na magkaroon siya ng complete healing, Panginoon, para makapagpatuloy sa ministry na inyong nilaan sa kanya. I-restore mo po, Lord, yung kanyang Bell's palsy. We pray, Panginoon, na i-comfort mo din siya, Panginoon. Comfort him with your word. Lord, we pray din, Panginoon, kay Sister Rosario sa kanyang mama, magkaroon ng full recovery. Panginoon, we pray, Panginoon, na during this time, Panginoon, na may mga sakit sa pamilya, Panginoon, affected masyado kami mentally, physically, emotionally po, Lord. Comfort them, Lord, sa mga ganitong sitwasyon, Panginoon, sa mga during in times of trouble, Lord. Let them feel that you are in their presence, Panginoon. Nakasama mo sila, Panginoon, sa bawat minuto ng buhay namin. I pray, Panginoon, na ito pong Mana Biblical Study, Panginoon, gamitin mo, Panginoon, para maitaas yung pangalan mo, mapalawak din yung gospel, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa binibigay mo rin sa akin, Panginoon, na time, Panginoon, na hanggang ngayon, magagamit mo ako, Panginoon, at patuloy mo akong gamitin sa mga gawain
I pray, Lord, na yung family din namin, Panginoon, mga anak ko, Panginoon, teach them, Panginoon, to be lover of Christ. Lord, we pray na itong plano niyo sa amin, Panginoon, katulad ng ginawa mo kay Apostle Paul, bigay mo sa amin, Lord, sa lahat ng member ng Mana Biblical Study, Panginoon, ang vision, Panginoon, na makita namin, Panginoon, ang iyong plano sa buhay namin, Panginoon. Teach us patience, Panginoon. Yung aming anxiousness, yung aming mga pag-iisip sa aming mga mahal sa buhay na nasa malayo, Panginoon, bigyan mo po kami ng puso tulad sa puso ni Apostle Paul na parating iniisip, Panginoon, ang mahal niya sa buhay at parating pinagdarasal, Panginoon. Our greatest armament in life is prayer, Panginoon. Teach us to be a prayerful life, Panginoon. Lover of your word. And I pray this, Panginoon, na sa mga darating na araw, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, yun aming buhay at yung aming maipapamamuhay. Maraming salamat po, Panginoon. Itong lahat ay aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Happy Lord's Day sa lahat po dyan. Maraming salamat muli. Hanggang sa sunod na pagkikita, we will continue sa overview ng Book of Thessalonians. We will Thank be you po, learning. Pastor. Thank you po sa Bye. inyo. God bless po sa lahat. God bless. God bless you too po, Pastor.